Dear Tita El, speaking of takot, ayan ha, takot po akong mawalay sa aking minamahal. Kaya sinabi ko kay Robert na kahit anong mangyari, walang iwanan. Pwede naman kaming mabuhay sa payak or ng payak sa probinsya at hindi mangarap pa ng marangyang pamumuhay. Naniniwala po ako na hindi kailangan pang lumayo sa isa't isa basta't nagtutulungan. Hindi pa po kami kasal pero meron na po kaming isang anak. Nag-iipon pa po kami para makapagpakasal sa simbahan. Yun po ang pinakang pangarap namin. Masaya ang pamumuhay namin, Tita El. May maliit po kaming tindahan at si Robert naman abala po sa lupaing ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit dumating ang malakas na bagyo. Dati hindi kami inaabot ng baha. Ngayon inabot po ang bahay namin. Hindi na po pinalampas. Ang bahay namin ay lumubog na rin at hindi na mapakinabangan na ang mga bagay na meron kami. Hirap kaming makabangon, Tita El, at umaasa na lang po kami sa mga ayuda. Ang mga pananim namin ay inanod na rin po. Walang-wala po kami noong mga panahong yun. Yung sardinas nga po, Tita El, niluluto ko yun araw-araw. Iba-iba lang ang sahog para hindi maumay. Kinausap ko si Robert na maghanap na ng trabaho para kahit sa mga pang-araw-araw namin na mga pangangailangan ay mapunuan man lang, pero wala rin siyang mahanap na trabaho kahit sa mga karatig bayan. Dumating po sa punto na gusto ko nang pakawalan si Robert, hindi po sa puso ko, kundi sa oportunidad na nasa malayo sa ibang bansa. Pero nagdadalawang isip po kasi siya na hindi kami iwanan. Naaalala pa rin po niya ang pangako namin sa isa't isang walang iwanan. Kaya lang lumalaki na po ang aming anak at gusto ko po siyang mabigyan ng magandang bukas. Masakit man sa loob ko ang long distance relationship pero sana kayanin namin para makabangon dito po. O para makabangon. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana mabigyan niyo po ako ng payo at sa iba rin dahil batid ko na marami rin ang nakaranas ng ganitong sitwasyon sa buhay. Lubos na gumagalang, Jeneline. Jeneline, very very quick. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi lahat bed of roses, hindi lahat puro ligaya at ginhawa. Dumarating talaga tayo sa punto ng buhay natin, whether yan ay problema sa pamilya o sa buhay mag-asawa or sa case ninyo buhay mag-partner na kailangan nating mamili, kailangan nating pagdaanan ang mga challenges sa buhay. Ituring mo ito na isang pagsubok lang sa inyong relasyon at sa pamilyang binubuo ninyo dahil nga sabi mo saka na yung kasal. Kung mag-abroad talaga itong si Robert, kung sa loob ng 2 taon o kung 3 taon man ang kontrata niya abroad, siguraduhin mo na yung ipapadala niya ay makakaipon ka at makakapagtayo kayo ng maliit na negosyo para hindi na kayo magkawalay pang muli pagkatapos ng 3 taon niyang paninilbihan abroad. There will always be social media, mga video calls at kung ano-ano pa na modern technology for you guys to keep in touch. So hindi na ganon ka homesick ngayon ang mga kababayan natin, though iba pa rin talaga yung face to face, hindi ba na magkasama kayo, pero sa tingin ko kung naiintindihan ni Robert na kailangan isakripisyo, na kailangan nating magtiis ng kahit ilang taon man lang para mabuo ang mga pangarap natin, yung pagpapakasal at yung pamilyang mas maging maganda ang buhay, sa tingin ko, kakayanin naman. Walang iwanan sa mga susunod na taon, pero sa ngayon, kailangan nating gawin as sacrifice. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK
O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast. Dito tayo sa